Okay, so Tuesday, first Tuesday of May, daily episode 3427, 3428, and 3429. Ngayon, tignan natin kung sino sa inyo may minana na barang, kulam, sumpa, gayuma, kamalasan, karma, or sino man sa inyo yung mga kailangang humingi ng tawad sa mga kaluluwa na wala na sa mundong ibabaw. Kasi may ganun din paraan yun di ba? So, malay mo, kung yung iba na nawala na sa mundo, may hinanakit palang baon sa inyo. Okay, so unang message natin, action. Action agad. Grabe. Pangalawa, always be prepared. Hala, lumabas na naman siya. And pangatlo, grace. Okay, so ngayon, hindi naman siya masyadong mahirap, di rin masyadong madali. Kasi yung hinihiling niya, aksyonan mo yung mga bagay, lalong-lalo na yung mga opportunities na hinahanap mo, moving forward, using your talent, using your senses, that will lead you to your personal success, di ba? Kasi, you will never be an expert by yourself if you don't do any hard work going sa hard play sa buhay natin. Kasi hindi naman lahat, walang madali sa legal at legit na buhay. Kasi dapat kailangan mo magkaroon ng masayahing disposisyon kahit hindi mo pa natatanggap yung blessings, masayahing disposisyon at positive outlook sa buhay kahit lugmok na, yung parang andun ka na sa verge ng susuko ka na, bibitaw ka na, di ba? Yung gagawin mo lang is, planuhin mo kung ano gagawin mo sa susunod na araw. Huwag mong planuhin kung ano gagawin mo sa susunod na taon. Kasi matagal pa yon. Yung pinakamaganda at pinakamainam is, yung daily. Ano ba gagawin mo sa susunod na araw na posibleng hindi mo nagawa ngayon, nakalimutan mo. Kasi kapag pinagpaliban mo pa ang gawain mo ngayon, at sa susunod na mga araw, may panibagong gawain ka na naman. At yung iba kasi nagkakaroon ng sense of urgency, hindi mo matapos-tapos lahat ng nakapile sa buhay mo. Para matanggap mo yung third card, which is the grace that meant for you talaga, kailangan mong sakyan, kailangan mong pakisamahan, kung ano man yung nandoon along the way. Kasi, kung ito kasi ikukumpara mo, yung pag-ingat kasi sa sarili mong dignidad, pagkatao, is katulad din siya kung paano mo alagaan at ingatan yung kaluluwa mo. Di ba? Kasi, kapag yung tao nawala sa mundong ibabaw, yung kaluluwa niya, yun yung nagkakaroon ng final justification. It's either magkaroon siya ng peace of mind sa kabilang buhay, or mananatili siyang magulo at malungkot. Kasi, hindi naman natin may kakaila, may mga taong nawala sa mundo na hindi natin nakausap, hindi tayo nakahingi ng tawad. May mga tao na hindi natin alam na namatay sila na may tampo sa atin, namatay sila na para bang matagal kang hinihintay na bumalik, tawagan sila, kausapin sila, tapos hindi mo nagawa. Yun yung mga part na ang bigat sa buhay mo, ang bigat sa regrets mo na hindi mo kailanman mababawi unless gawin mo, idaan mo sa isang ritual na humingi ka ng tawad doon. Kasi minsan, ito yung nangyayari sa mga clients ko, sa mga anak tungo sa magulang or magulang tungo sa anak. Kasi marami din mga magulang na nawalan ng anak na it will be too late for them na humingi ng tawad dahil hindi sa tingin nila hindi sila sapat bilang magulang. Kasi kalimitan, yung magulang, may pinag-aralan man o wala, yung gusto lagi ng magulang is pakainin, bihisan, pag-aralin, ibigay.
kung ano man yung pinaka-maximum na kaya nilang ibigay sa anak nila. Kaso nga lang, yung ibang magulang, maraming anak, maliit ang kita. Meron namang ibang tao na kukunti ang anak, pero malaki ang sahod, malaki ang negosyo, malaki ang ipon, may sponsors pa. So, yun yung mga parte siguro ng sayaw ng buhay, kung sasabihin natin na aksyonan mo, no, maging handa ka kung ano man yung nangyayari, ano pang mangyayari sa susunod. Kasi, ang tanging nakakaalam nun is ang Diyos at ang mga espiritu lang kung ano yung susunod na mangyayari. So, yung planuhin mo, kung hindi ka man naging mabuti ngayong tao, o hindi ka man naging mabait ngayon, nairita ka dahil sa maraming taong nang bibwisit sa'yo, subukan mong i-renew ang sarili mo, no, to regain your wisdom, to regain your peace of mind, para kinabukasan, hindi mo na bit-bit yung sama ng loob nung kahapon. Alam mo, kung siguro isang ano lang din, isang advice lang din sa ganitong sitwasyon, kung ikaw yung tipo ng tao na may kasalanan ka, pero hindi mo kayang aminin. Ikaw naman yung tipo ng tao na ang dami mong lihim kasi ayaw mong makahassle ng iba. Sinasarili mo yung problema kahit mabigat na, 'di ba? Minsan yung iba tinatago dahil sa pride, dahil sa ego. Yun, yung mga ganun. Kung nandyan kayo sa puntong ganyan, siguro yung pinakamaganda lang din is planuhin mong mabuti, no? Na hindi lahat masaktan, hindi lahat mawala sa buhay mo. Kasi kapag gumawa ka ng desisyon, may matutuwa, may masasaktan. May matutuwa, may malulungkot. Yung iba, maiinggit. May mga, ang dami talagang spices, di ba? Pero siguro, kung alagaan mo, no, yung kaluluwa mo, habang maaga pa, para din katulad na pag-aalaga mo sa sarili mong hygiene, hindi ka magkakaroon ng panibagong barang, kulam, sumpa, gayuma, or minsan yung mga bagay na magtataka ka, dumalaw ka lang sa isang gathering or pumunta ka lang sa isang outing, pagbalik mo sa bahay, parang iba na. Yung parang nagkakaroon ka na ng sakit, nagkakaroon ka na ng kung ano-ano. Ibig sabihin nun, kasi yung iba kalimitan sasabihin na usog ka. Pero yung iba naman kasi, hindi mo alam na nakagawa ka pala ng isang unintentional na pagkakamali doon sa venue or doon sa gubat or sa dagat or saan ka man napunta. Kaya minsan magtataka ka kung bakit ka biglang minalas, biglang nagkasakit, biglang nagka-letse-letse ang buhay. Ganun. So, ito yun, no? Kung ano man yung nakikita mong hindi normal sa buhay mo, aksyonan mo agad, paghandaan mo. Kasi, yung pinaka-the best sigurong paghandaan is yung worst. Kasi yung blessings naman, napakadaling tanggapin eh. Yung pinakamahirap tanggapin is yung worst sa buhay mo. Yun yung mga bagay na iniiwasan mo, pinagtataguan mo, nililihiman mo. Kasi kung ano yung iniiwasan mo, yun talaga ang ibibigay sa'yo. So, much better na yun na ang paghandaan mo. Huwag mong paghandaan kung kailan ka yayaman. Huwag mong paghandaan kung kailan ka ikakasal, kailan ka magkakaroon ng mamahaling cellphone, di ba? Paghandaan mo ang opposite. Ano kaya ang kapalit, no? Kung makakuha ka ng iPhone? Ano ang kapalit kung yayaman ka? Ano ang kapalit kung lahat ng luho mo sa buhay makukuha mo? Kasi kalimitan, makukuha mo yung luho mo kapag kumakapit ka sa patalim. Yun yung pinakapangit doon. Sa pagyaman mo naman, minsan, yayaman ka nga. Wala naman yung mga mahal mo sa buhay dahil nagbago ugali mo, di ba? So, ang daming consequences. Yun yung pinakamaganda siguro ayusin mo para makuha mo yung grace ni God at saka ni universe. Proceed tayo sa special episode. Good afternoon. Nasa First Tuesday po tayo.